Today, we're going to interview the $4 million circle of I Am Worldwide. Walang iba, her name is Shirley May Sibulan. Welcome to One Story of KP Universe, where we interview ordinary people with extraordinary stories. So hopefully, ma-inspire ka. Ano yung hardest chapter na hindi nakita ng karamihan before you got where you are today? Madami. Kung hardships lang din, marami. Pero syempre, pinaka-mahirap sa pinagdaanan natin is yung wala tayong pera. Wala tayong pera pang galaw, para sa pambili ng mga materials, sa mga flyers, simple as that. And you have to show up. Hindi tulad ngayon na pwede mong gawin yung business online eh. Talagang mamamasahe ka, pupuntahan mo yung prospects mo, minsan papakainin mo, diba? So, ang dami. But at the same time, hindi rin ibig sabihin na nagkakaroon ka ng result paunti-unti. Eh, papunta ka na doon, diba? Pa-take off ka ng pa-take off. Kasi sometimes, nape-present success tayo eh. Diba? Yung feeling natin, kumikita tayo. Feeling natin, forever na. Hanggang medyo napapabayaan mo yung business. So, dumating din ako sa point na hindi ko kayang bayaran yung sasakyan. Although, meron na tayong nakuhang kotse. Hindi natin na-sustain, kumbaga. And I believe it's also my fault, diba? Kasi nga, as I mentioned, hindi natin tinuloy yung momentum na meron tayo noon. So, nahatak yung sasakyan natin, nabaon din tayo sa utang. Kumbaga, wala kang pwedeng ibang asahan, kundi of course, yung sarili mo lang. And hindi ka naman pwedeng mahingi sa parents mo, lalo na negative na sila. Ano yung kinikita mo dito? Yun yung pinababayad natin. And hindi siya naging enough to sustain the bills that we have. But at the same time, naka-take off pa rin naman tayo kasi we learn from our mistakes. That's the most important thing naman eh. Sa lahat ng pinagdadaanan natin, is the lesson. It's not how many times you fall, diba? It's the many times that you get up. Pagka yung comeback. Yun, comeback. At what age mo na-hit yung first million mo? I'm 24. It took me actually 4 years bago ko makuha yung first million ko. Kasi nga, as I mentioned, mahiyain. Ang dami ko pa kailangan i-develop para kumbaga makuha ko yung stepping stone ko. Para makuha ko yung first million ko. So, syempre, kailangan ko pa matutong mag-present. Kailangan ko pa i-boost yung confidence ko para kumbaga, mas maging believable ka or mas, kumbaga, mapaniwala mo yung ibang tao. Kasi paano mo mapapaniwala yung ibang tao? Sa bagay na ino-offer mo kung ikaw mismo, hindi ka pa rin convinced. Convinced ka sa business, pero hindi ka convinced sa capability mo. So yun, maraming process para makuha siya. Pero it took me 4 years. In the past, tama po ba, cheerleader kayo in the Yes. past? Ano yung mga lesson na natutunan nyo in the past na mako-connect nyo right now in the present moment? Na natutunan nyo for success? Okay. So, before, actually, sa experience ko sa pagsasayaw, lagi kong feeling na kapag kasama ako sa isang grupo, ako yung malas. I'm not sure kung merong mga tulad ko pero alam mo yung feeling mo, lalagi kang malas. Lahat, pag i-attach mo yung sarili mo sa isang bagay na feeling mo laging nag-fail, hindi nagsasucceed. So, ganun yung feeling ko kapag sumasali ako ng mga competition. Lagi inisip ko, kawawa naman yung mga kagrupo ko kasi hindi sila mananalo dahil kasama nila ako. Kumaga, ang tawag sa'yo, jinx. Diba? Pero, na-realize ko sa pagsasayaw ko, habang tumatagal, unang-una, hindi pala ako malas. Kasi na-experience namin manalo. Oh. Diba? Manalo is because of the teamwork, diba? Ng team. And at the same time, diba? Bigay mo lang din yung best mo sa grupo mo. Kasi once na lahat kayo, binibigay nyo yung todo nyo, pare-pareho kayong mananalo. And the second thing, doon ko na-realize na kaya kong mag-lead. All throughout the years, pag tinatanong sinong gustong maging leader, di ba ganun pag mga schools, di ba? Lagi ako out dyan. Kasi I don't see myself as a leader. But when it came to a point na in-appoint ako na cheer captain ng grupo, syempre hindi na ako makahindi. And struggle siya sa akin kasi as I mentioned, hindi naman ako leader type. Pero na-go through natin yun, na na-realize ko, kaya ko palang mag-lead. And that year as well, nanalo din kami. Meron kaming place sa sinalihan naming cheer dance competition. So yun yung naging opening gate sa akin na pwede ako mag-lead. At when it comes to doing the business after I graduate, na-realize ko na may mga bagay ako kaya kong gawin na akala ko hindi ko kaya dati. Wow. And right now, you're leading the biggest organization in I Am Worldwide. No? Coming from a cheerleading, kumbaga hobby or passion in the past. And for the last question, if nanonood yung 18 years old na sarili mo ngayon, ano kaya yung tingin mo magiging proud siya at gusto mo sabihin sa kanya? For her, pag nakita niya, siguro enjoy the journey and enjoy the process.
I know life will be hard ahead of you and life will be very much exciting as you go through with it. Ano lang, kapit ka lang. Kasi there's always a rainbow after the rain. Pero talaga, kapit ka lang kasi hindi mo man nakikita yung resulta ng paghihirap mo, ng lahat ng pinagdadaanan mo. At the end of that, you will know the reason of why all things happen. Because at the end of the day, you are being prepared for greater results, for greater things ahead of you. And that's it, no? That's all. Thank you so much, Mentor May. Thank you so much. If this video resonated with you, you can like, comment, subscribe, and follow me on all social media platforms in-attach mo dito sa video na to para makita mo paano maging part also ng community. We have the links below. And hopefully, na-inspire ka namin ngayong araw. So, here's one story of KP Universe. Bye.